Rafaela's point of view. Ngayon, hindi ko rin maipaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi kayang sabihin sa isang salita lang. Nakapokus na lamang ako sa nararamdaman ko at hindi sa mga bagay na dapat sana ay iniisip ko. Pagkatapos nito, anong mangyayari? Ang simpleng tanong na yon ang siyang nagbibigay ng samot-saring emosyon na hindi ko kayang pigilan. Ngunit sa lahat ng nararamdaman ko ngayon, kaba ang siyang nangingibabaw. Otomatikong nahila ako sa malalim na pag-iisip at pagbabalik tanaw nang pumulupot sa bewang kong isang pamilyar na kamay. Normal ang bilis ng puso ko kanina kahit pa kinakabahan ako. Ngunit ngayon ay naguhurmentado yon dahil lang sa isang yakap. Hindi ko na nagawang lumingon nang ipatong niyang baba sa kaliwa kong balikat. Tinali kong buhok kanina kaya nararamdaman ko na ngayon ang paglapat ng kanyang labi sa batok ko at sa gilid ng leeg ko. Mahigpit kong hinawakan ang barandilya at doon kumuha ng lakas dahil tuluyan ang nangihinang tuhod ko. Kanina ka pa tahimik, may problema ba? Mababa ang boses na tanong ni Clint. Ako, gusto kong umiling pero naunahan na ng panghihina nang muli na namang lumapat ang kanyang labi sa batok ko. Marahan ang bawat dampi. Wala naman, namamaos ang boses ko nang sumagot. Halos hindi ko na makilala ang sariling boses. Bakit ba ganito palaging epekto niya sa akin? Nakakalimutan ko kaagad ang mga iniisip. Nawawalang mga emosyon na kanina naramdaman ko at tanging pagbilis lang ng puso ko ang siyang naiiwan at hindi ko yun gusto. Tanging siya lang ang nagpaparamdam sa akin ng ganito. Dahilan para mas matakot ako. Hinawakan niya ang bewang ko at iniharap ako sa kanya nang walang kahirap-hirap. He's wearing a black sando and white shorts now. Kitang mga muscles sa kanyang braso at dahil masyado akong malapit sa kanya, nararamdaman kong matigas niyang kalamnan. Sinalubong niya ang tingin ko at tumuklo para halikan ako sa noo. Lagi niya na yung ginagawa simula nang makauwi siya galing sa Manila. Mas lalo pa siyang naging malapit sa akin. Mas lalo niya akong tinulak sa mundo niya. Hinahayaan na mas makilala siya. Sa mga araw na nakakasama ko siya, tama sila Manang Olga. Iba ang nakilala kong Clint noong una ko siyang makilala at ang Clint ngayon. Kung dati pakiramdam ko naglulumiyab laging apoy sa kanyang mga mata, ngayon tinitignan niya ako ng mataman at walang ibang emosyon kung hindi paghanga. Ang bawat paghawak niya sa akin ay maingat, para bang takot na mabasag ako at masaktan. Bawat salita ay parang pinag-iisipang mabuti at sinisiguradong hindi ako masasaktan, hindi kagaya noon. Ang pagbabago niya, ang lahat ng ipinapakita niya sa akin ngayon. Kahit lahat yon positibo at mabuti, mas lalo akong natatakot sa kanya. Mas lalong lumalakas ang tibok ng puso ko nang dahil sa kanya. Gusto mo bang magpahinga? Maayos ng cabin sa baba, naroon din si Summer at si Rain naglalaro. 5 oras pa bago natin marating ang Isla Eltico. Baka gusto mong matulog na muna. Aniya sa banayad na boses. Dahil matangkad siya at hanggang balikat lang ako, kailangan ko pang tumingala sa kanya na matingnan siya. Maaliwalas ang panahon, dahilan para mas maging malinaw ang tingin ko sa kanya, katulad ng lagi kong sinasabi sa sarili ko. Walang kapintasan ng panlabas niyang anyo. He looks like a perfect masterpiece. Nilikhang mabuti. Dati, sinabi ko sa sarili ko na hinding-hindi ako mag-aasawa. Ano bang kahalagahan nun? Dagdag problema dahil ang pag-ibig at saya sa una lang yan. Sa una lang masaya ang pagsasama. Kaya nga minsan ng bababae ang mga lalaki. Hindi lang isang babae ang kilala kong naloko. Hindi ko na mabilang ang nakita kong babae nagsisisi sa buhay na pinili nila. Sa desisyong mag-asawa sila. Sabi ko noon, magtatapos ako, magtatrabaho, mag-iipon para bumukod ng sariling tirahan habang paunti-unting binabayaran lahat ng pagkakautang ko kina Auntie Lolita dahil sa pagkupkup nila at kapag magawa ko na yun lahat, baka sakaling doon na ako maghanap ng lalaking makakasama ko buong buhay ko. Ngunit alam kong realidad, mamamatay na lang ako hindi ko pa mababayaran ng lahat kina Auntie Lolita. Ang sabi niya noon, kahit tumanda pa ako sa pagtatrabaho, kulang pa rin yon. Hindi mababayaran ng lahat ng utang ko. Kaya nga sa tuwing may nagsusubok na manligaw sa akin noon,
agad yung itinataboy ni Auntie Lolita at uuwi naman ako maraming iniindang sakit. Pagsasabihan, sasaktan para magtanda at kuminsan, kinukulong sa bahay para makasiguradong hindi na ako malalapitan ng kahit na sinong lalaki. Umangat ang kamay ko para haplusin ang kanyang ilong gamit ang hintuturo na lagi kong ginagawa kapag nagkakalapit kami. Spaniard nose. Matangos na may perpektong hubog, gumiti ako sa kanya. Dito muna ako, sa ganda ng tanawin dapat hindi yun pinapalampas. Bumaba ang kanyang tingin sa labi ko at tumango. Mainit na mamaya dito. Ayos lang, malakas naman ang ihip ng hangin. His lips curved into a small smile. Umuklo siyang muli para halikan ng noo ko. Matagal yon. Okay then, let's stay here for a while. Aniya. Nang makalayo siya saglit, ngumiti ako at tinalikuran siya para harapin ang tanawin. Nanatiling nandun siya sa likod ko at nakayakap sa akin. Marahan niya rin na hinahaplos ang tiyan ko dahilan para makaramdam ako ng kiliti doon. We will stay for about 2 months. Paanong trabaho mo? Basa ko sa katahimikan. I know he is a busy man. Maraming hinahawakan niyang trabaho kaya sa 2 buwan na bakasyon namin sa LT ko, paniguradong imposible yon. Si Nicolo na muna ang papalit sa akin. Nicolo? Pinsan din yun ni Clint ayon kay Saling na minsang naitanong ko yon. Hindi ko pa siya nakikita ng personal pero alam kong kasosyo siya ni Clint sa maraming negosyo at pinagkakatiwalaan ng lubusan. Kung ganoon, tanging bakasyon lang natin ang poproblemahin mo? Natatawa kong tanong. Muli na namang pumatong ang kanyang baba sa balikat ko at humigpit pa lalong yakap niya bago marahan na tumango. Oo, matagal na rin naman ang huli tayo makapagbakasyon gaya nito. I want to treasure something. Tila bulong na lamang ang huli niyang sinabi. Nanatili pa kami doon at nag-uusap sa ilang bagay katulad ng trabaho niya sa Manila, ang itsura ng summer house niya sa LT ko at mga gagawin namin kung sakaling makarating na kami. Niyaya ko rin siya papuntang cabin nang maalalang mga bata at katulad ng sinabi niya, naglalaro sila summer at rain kasama si Saling. 5 hours passed easily. Hindi ko na napansin ang mabilis na paglipas ng oras dahil nang tumigil lang yate sa isang pier na mukhang pinasadya talagang gawin ni Clint, purong pagkamangha na lang ang naramdaman ko. The place looks perfect. Kagaya ng sinasabi ni Clint, magugustuhan kong lugar. Ngayon pa lang gustong-gusto ko na to. Buhat-buhat ni Clint si Summer at hawak ko naman si Rain sa isang kamay dahil gusto raw na maglakad ng buhangin mamaya. Dala-dala ng 3 lalaki ang mga gamit namin at sa likod ko'y si Saling na may dala rin na isang bag. Hindi ko maiwasang hindi mapatingin sa hindi kalayuan ng mga cottages. Mga tao, mga bangkang demotor at mga cabin. Para yung beach resort. Ano yon? Tanong ko kay Clint na makalapit kami sa kanila ni Summer. Tinignan niya rin ang tinitingnan ko. It's Kalel's Eltico Resort. Kanyang buong islang ito. I only bought my share para kapag magbakasyon ako kahit papaano may privacy ako. Pumayag naman siya. Sa kanan namin, hindi rin nakatakas sa paningin ko ang 2 pang malalaking summer house. Malalayong agwat at binabakuran. Private sharing ba yon kagaya ng kay Clint? Yung summer house na yon, kay Nicolo. Tinuro niya ang summer house na nasa gitna. And that pink-tinted summer house ay kay Nicole. Tinignan ko mabuting nasa huling summer house. It was pink-tinted. Obviously the owner must be a lady. Hindi kagaya ng summer house ni Clint na purong puti ang kulay at mas namukhang white house kaysa simpleng summer house. Ang katabing summer house na pagmamay-ari raw ni Nicolo ay may kakaibang kulay na pinaghalong gray, dark brown at white. Hindi ako maalam sa mga disenyo ng bahay pero nasisigurado kong modern design ng 3. Hindi ko na nagawang pagmasdan pa ng matagal ang mga bahay dahil bumitaw si Rain sa kamay ko at tumakbo papunta sa kung saan. Rain! Sinundan ko siya ng tingin at nakitang minalapitan siya. Summer, look at this. This is a starfish. Malakas ng sigaw at tinurong sinasabi niyang starfish. Agad na sumunod sa kanila si Saling dahil nagpababa rin si Summer at nagmamadaling tumakbo sa kambal. Daddy, it's starfish! Summer shouted excitedly. Kids, come here! Mamaya na yan! Sigaw pabalik ni Clint at sabay kaming tumigil para hintayin ang pagbalik ng mga bata. Nagtawanan ng kambal bago tumakbo pabalik sa amin, humawak sa Rain sa kamay ko at muli na namang nagpabuhat si Summer sa daddy niya. Daddy, we will swim later. Not yet, Summer, agap na sagot ni Clint. Bukas na, naayusin na muna natin ang kwarto niyo at ang kwarto namin. Mainitin mamaya kaya bukas na lang. Ha? Tumango naman si Summer at ngumiti.
It's okay, Daddy. Can we play later? Clint smiled and nodded. Just make sure na hindi kayo lalayo. Nang makapasok kami sa gate, muli nagpababa si Summer at magkahawak kami silang naglakad ni Rain. Papasok habang pinag-usapan nilang dalawa kung anong lalaruin nila. Si Saling naman ay sumunod sa mga bata kaya nahuli kami ni Clint. Bumati sa amin ng isang maganda at preskong balkonahe. Napangiti ako na makita na may balcony rin maliban pa sa terrace na nandun sa ikalawang palapag ng bahay. Meron ding duyan na nasa balkonahe at ilang mga upuan. Hinawakan ni Clint ang kamay ko at giniya papasok ng bahay. Hindi ko maiwasan na hindi mamangha sa loob. As expected, the inside was painted with white katulad ng sa labas. Ang salas ay may mahabang sofa at 3 single chair na gawa sa kahoy habang may maliit na lamesa sa gitna. May daan diretso papuntang kusina at hagdan na gawa sa marmol, papunta sa ikalawang palapag. Wala na dito sila Summer kaya sumunod kami sa ikalawang palapag. 3 rooms in the left side and the terrace in the right side. Bumukas ang isa sa mga kwarto, ang nasa gitna at lumabas doon si Saling. Nani, I want apple juice. Rinig ko sigaw mula sa loob ng kwarto. Bumukas ang pinto nito at lumabas si Rain. Pineapple pong akin. Si Saling namang nasa hagdan ay tumango. Tumingin sa amin si Rain at lumapit kaagad para yakapin ang hita ko. Mommy, you won't sleep with us later? Naglalambing niyang tanong. Bumukas ulit ang pinto at lumabas doon si Summer. Tumakbo rin siya papalapit at nagpabuhat na naman kay Clint na agad namang sinunod ng lalaki. Naisip ko tuloy saan ditong kwarto ko kaya tinignan ko si Clint at nagtatanong ang mga mata. You can sleep with them for now. 2 lang sa single bed ang nasa kwarto nila. Agap niyang sagot. Saan si Mommy matutulog? Si Summer. Sa kwarto namin. Banayad na sagot ni Clint. Nanatiling mga mata ko kay Clint, pinoproseso ko pa ang huli niyang sinabi. Pinarenovate ko ng guest room at hindi pa yun nagagamit. Ani yan ang bumaling sa akin. Besides, malaki naman ang kwarto natin kaya walang problema. Agad na nagwalang puso ko dahil sa sinabi niya. Hindi na ako nakapagsalita dahil hinila ni Ray ang kamay ko papunta sa huling kwarto at sumunod naman si Clint na buhat-buhat pa rin si Summer. Nang matapat kami doon, si Clint ang nagbukas ng pinto at bumungad sa akin ng malaking espasyo ng kwarto. Ito ang kwarto natin, tumango siya. Ibinaba niya si Summer na kagad namang sumunod kay Rain sa queen-size bed na nasa gitna. Nakita ko rin ang mga bagahe, malapit sa isang malaking walk-in closet at nasisigurado kong amin nga yon. Agad kong inilibot ang tingin at napagtantong malalaki ang mga kwartong ito kumpara sa kwarto ko doon sa mansyon niya. Hindi gaanong marami ang mga gamit, halatang minsan lang bisitahin pero malinis naman ang buong silid. Napunta ang tingin ko sa malaking kama kung saan nandun sila Summer at Rain na ngayon ay naglalaro. Parang sinipa kaagad ang puso ko. This room is enough for 10 person but I feel suffocated now. Maisip ko lang na sa isang kwarto lang pala kami, parang hindi na magpapaawat ang puso ko sa pagtibok ng malakas. Hindi kami nagsasama sa isang kwarto nung nasa mansyon kami. Kung pag-uusapan ang ngayon, wala akong karapatang magreklamo dahil bahay niya ito at wala rin namang ibang kwarto dahil inaayos ang guest room. Tinignan ko si Clint na ngayon ay mataman nakatingin din sa akin. Ang ganda, kabado kong sabi. Pilit nilalabanan ang panginginig ng boses. Nagsalubong ang kanyang kilay at para bang sinusuring mabuti ang naging reaksyon ko. Umiwas naman ako ng tingin at naglakad palapit kina Summer at Rain. Is there any other choice? Hindi naman pwedeng sa maid's quarter ako matulog dahil magtataka si Clint. 1 room for the long 2 months. Siguro naman kakayanin ko yon. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko na makitang refleksyon sa salamin. Malaki ang bathroom, gray ang tile at marmol ang dingding. May isang dingding na gawa sa salamin, may 2 pabilog na sink na may faucet at bukang pinasadya talaga ni Clint na pang-couple ang bathroom na to. May malaking bathtub, shower room at toilet na nasa loob ng isang glass wall sa gilid. May mga halaman din na pinasadyang ilagay sa sulok malapit sa pinto. Sa gilid ng 2 sink ay malapit sa shower room. Hindi ko na alam kung anong oras na ako dito sa loob pero kinakabahan pa rin ako. Dinala ko na sa loob ang damit ko dahil ayaw ko makita ni Clint na nakatapis ng ako kung sakaling nasa labas man siya. Hindi ako sanay. Dahilan para kabahan ako sa sitwasyon namin ngayon. Isang kwarto, malaki pero parang maliit ang espasyo nito para sa akin. Na-blow dry ko ng buhok ko at tuyo na yon.
Nakapagpalit na ako ng damit at pwede na akong lumabas. Nakapagsipilyo na ako ng 3 beses at gumamit na rin ako ng mouthwash, pero hindi ko pa rin magawang tumulak palabas. 3 katok mula sa pinto ang nagpatalon sa akin at gulat na bumaling doon. Bumaba na raw po kayo, nakahay na po ang pagkain. Boses ni Saling yon, para ako nabunutan ng tinik kaya nagmadali akong lumabas ng makabawi. Wala na rin si Saling at mukhang nakababa na. Pinasadahan ko na muna ng tingin ng kama at napahugot ng malalim na hininga. Dali-dali akong bumaba at tumungo sa dining table kung saan nandun na sila Summer at Rain. Si Clint naman ay naglalagay ng pitsyal na may lamang juice bago bumaling sa akin. Kain na, aniya. Maang ako napatingin sa mga pagkaing nakahanda. Kung hindi ako nagkakamali, siyang nagluto nito dahil si Saling nagbabantay kanina sa mga bata. Kumurap-kurap ako ng ilang beses at nakaramdam ng hiya. Marahil, naramdaman kanina ni Clint na matagal ako sa banyo kaya siya na nagluto ng hapunan. Kagat ang labing tumungo ako sa upuan katapat ni Summer. Pang-apatan lamang ang mesa, 4 na upuan at mesang hindi gaanong malaki. You cook? Tanong ko sa kanya nang makaupo siya sa tabi ko. Mommy, Daddy is a good cook, sagot ni Summer nang ngumiti pa. But of course, you're the best, dagdag naman ni Rain nang ngumiti sa akin. Binobola niyo na naman ako, nangingiti ko sabi. Kumain na tayo. Si Clint na naiiling na lamang, abot kamay naman ni Clint ang plato ng mga bata kaya silang inuna namin. Seafoods lahat ang nakahain sa mesa. May ilan ang hindi pamilyar sa akin pero lahat mukhang masarap. Nang matikman ko yon, hindi lang mukhang masarap, masarap talaga. Sinulyapan ko siya at nakitang seryoso siyang tinitignan sila Summer na ngayon ay kumakain ng alimango. Sinisigurado niyang maayos na kumakain ng mga bata. Tinignan ko rin sila. Sa Rain ay walang imik at parang may sariling mundo na nakipaglaban sa alimango na sarap niya. Panalo nga lang siya dahil walang kalaban-laban ng alimango habang eksperto niyang kinakain ang laman nito. Ipinilig ko pa kaliwang ulo na makitang sanay na sanay silang kumain ng ganito. Mukhang paborito pa nila yon. Dad, can you let Mommy stay in our room for a while? Hindi kami makakatulog ni Summer kapag hindi kami kakantahan ni Mommy. Ni Rain na ngayon ay nagangat ang tingin at matamang tumitik sa ama. Lumingon ako kay Clint para hintayin ang sagot niya pero tinignan niya rin ako na naghihintay rin sa kung anong magiging sagot ko. Oo naman, syempre, kakantahan ko kayo hanggang sa makatulog kayo. Sagot ko, hindi na nagsalita si Summer dahil nawiwili siya sa pagkain. Si Rain naman ay bumulong ng I love you bago bumalik sa pagkain. Hindi ko alam na marunong siya magluto. And he's really good in cooking. Wala sa mukha ni Clint na magaling siya. Sadyang ngayon niya sa akin pinatunayan na marami pa talaga akong hindi alam tungkol sa kanya. Nang matapos kami, magkatulong namin na nilinis ang mesa at umakyat naman sa itaas sila Summer at Rain kasama si Saling. Namataan ko kanina sa labas ng bahay ang 5 lalaki na waribang nagbabantay doon. Mukhang mga tauhan ni Clint. Ako na maghuhugas. Ni Clint na makitang bubuksan ko ng faucet. Tinaasan ko siya ng kilay, bahagya kahit na pagusto kong matawa. Seryoso ka ba? Tumango siya na parang desidido siya sa sinabi niya. Nanatili ako nakatitig sa kanya at pinapakiramdaman kung iwan ko ba siya or hindi. Sa huli nagkibit-balikat ako ng balikat at tipid ng ngumiti. Akitin ko na sila Summer, paalam ko. Tumango lamang siya kaya tumulak akong paalis. Siguro naman hindi siya mababasag ang mga plato. I can still believe him. Marunong magluto at ngayon naman maghuhugas ng mga plato. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura at sumilip. They're still playing with Saling. Nakalat pa rin ng carpeted floor ang ilang mga laro ang dinala namin. Nang lingunin ako ni Summer, agad siyang ngumiti at sinabihan si Rain na magligpit na. Mabilis namang gumalaw si Saling at pinulot ang ilang laruan bago ibinalik sa lagayan. Natatawang sumampa sa kama si Summer kasunod si Rain. 2 single bed ang magkatabi sa gitna ng silid. Ang isa ay kay Summer, yung isa ay sa kaliwa. Ang isa naman ay kay Rain. Tama nga talaga si Clint, hindi ako pwede dito dahil pinasadyang pagkakagawa ng mga bed para sa mga bata. Naglakad naman ako palapit at kagaya ng lagi kong ginagawin na upo sa pinakadulo ng kama ni Summer sa may headboard. Magkalayo ang kama nila kaya naupo ako kay Summer pero napagitnaan naman nila ako. I used to comb Summer's hair whenever I sing lullaby for them. Si Rain naman ay nakakatulog din kahit naman hindi ko na yun sa kanya gawin. Palaisipan pa rin sa akin kung sinong panganay sa kanilang dalawa. Pero kung basehan ng ugali, si Rain ang masasabi kong maastang panganay. Hindi niya nga lang sigurado. Pakipatay ng ilaw Saling. Nakangiti kong utos sa kanya
nang palabas na siya. Rafaela's point of view. Pinatay ni Saling ang ilaw bago umalis. Nanatiling bukas ang dalawang lampshade sa sulok na malapit kay Summer at lampshade sa sulok malapit kay Rain. Yun ang nagbibigay ng liwanag sa buong silid. Sinimulan ko na suklayin ng daliri ng malambot na buhok ni Summer. Tumagilid naman siya paharap sa akin at nang sulyapan ko si Rain ay yakap niya rin ang isang unan habang nakatagilid sa direksyon namin. "Mommy?" Biglay tawag ni Summer. Do you love Daddy?" Inosente niyang tanong. Kumunot ang noo ko. Tinignan ko siya na ngayon ay nakatingin na rin sa akin. Mukhang hindi sila matutulog hanggat hindi nila naitatanong. "Mommy?" Muling tawag niya. Napatitig ako sa kanya. Maliwanag ang kwarto dahil sa liwanag na galing sa lampshade kaya kitang-kita kong maasang mga mata ni Summer. Ngayon lang nila ito sa akin itinanong at hindi ko rin inaasahan na magtatanong sila ng ganoon. Kinagat kong ibabang labi at tinimbang ang mga sasabihin. Oo naman. For goodness sake, parang lumuksong puso ko nang sabihin yon. Baka mamaya madisappoint sila kapag sinabi kong hindi. Ngumiti si Summer ng tipid at saka pumikit. Hudyat na gusto niya nang matulog at kontento na sa nakuhang sagot. I started humming the moment she closed her eyes. Katulad ng laging nangyayari, ilang minuto lang bumibigat na kaagad ang paghinga ni Summer. Ibig sabihin tulog na ito. Nilingon ko rin si Rain at ganon din siya. Kahit alam kong natutulog na sila. Nagpatuloy pa rin ako sa pagsuklay ng marahan sa buhok ng bata. At gumagapang naman ang pamilyar na kaba sa dibdib ko. Tapos na si Clint na magugas ngayong panigurado. Nasa kwarto na ba siya? Naghihintay ba? Pumikit ako para pakalmahin ang sarili dahil mukhang naunahan ako ng mga imaheng hindi ko gustong makita at mas lalong hindi ko gustong mangyari. Huminga ako ng malalim nang biglang may ilang masasamang alaalang biglang sumisik sa isipan ko. Saglit akong napapikit at hindi na yun napigilan pa. Huwag kang maingay, nagpupumiglas ako mula sa pagkakahawak ni Uncle pero sadyang malakas ang kamay niya. Doble rin ang laki niya kumpara sa manipis kong katawan. Sabing huwag kang maingay, mariin niyang utos habang binubulong ng mura. Dahil sa paglilikod ko, "Puwisit kang bata ka, sinusubukan mo ka talaga?" Galit niyang bulong. Nakatakip ang isa niyang kamay sa bibig ko habang hawak naman ang isa kong kamay. Nakadagan ng kalahati ng kanyang katawan sa katawan ko para siguraduhin na hindi ako makakatakas sa kanya. Sa isip ko sumisigaw na ako ng tulong. Sinisigaw ang pangalan ng asawa niya si Auntie Lolita. 16 na ako at simula pa naman noon ay alam ko ng mga malalagkit na tingin niya sa akin sa tuwing tinitignan niya ako. Nagtiwala ako. Akala ko hindi niya ito magagawa sa akin. Malakas kong itinumulak ang kanyang balikat pero hindi pa rin siya natinag. Bumaba ang kanyang mukha para lang paulanan ako ng halik sa leeg at sa pisngi. Umiiwas ako sa bawat kababuyan niya pero nagpatuloy pa rin siya. Nagsimulang tumulong mga luha ko dahil sa galit na naramdaman. "Hayop ka!" Nang lumuwag ang pagkakatakip niya sa bibig ko dahil sa natutuon na atensyon niya sa paghalik sa leeg ko. Agad akong gumawa ng plano. Maring kong kinagat ang kanyang kamay dahilan para impi siyang mapasigaw. Gumalaw din siya kaya naging hudyat ko yon para maitulak siya. Kumalabog ang sahig na gawa sa kahoy na tabla kaya nasira nitong katahimikang gabi. "Hayop ka! Ang baboy mo!" Malakas kong sigaw at nagmamadaling tumayo sa katring kinahigaan para lang tumakbo palabas ng kwarto. Naghihintay na pala sa labas si Auntie Lolita na mukhang nagising dahil sa ingay. "Rafaela, anong ingay yon?" Galit niyang sigaw. Nang makita si Auntie, agad akong lumapit sa kanya sa takot na baka lumabas ng asawa niya sa kwarto. Malayang umaagos ang luha ko. Hindi ko na magawang makahinga ng maayos dahil sa halo-halong emosyong nararamdaman. Nanginginig din ang buo kong katawan dahil sa takot. Si Uncle! Si Uncle!" Malakas ko na sigaw. "Si Uncle, Auntie," sumbong ko. Nanginginig ang boses. Yun naman ang paglabas ng kanyang asawa sa kwarto ko at nabigla pa nang makita si Auntie Lolita sa tabi ko. Agad akong nagtago sa malapad na likod ni Auntie at patuloy na tumangis. "Diyos ko, Tentong! Pati ba naman ang pamangkin ko? Napakawalang hiya mong hayop ka!" Malakas sa sigaw ni Auntie Lolita at tumabante para hampasin sa brasong asawa. Tumitig ng masama si Uncle at umiwas sa paghampas ng kanyang asawa. "Ano bang pinagsasabi mo, Lolita? Buo pa naman niyang pamangkin mo. Tinitingnan ko lang naman kung natutulog na siya at bigla na lamang nagtatakbong lumabas nang makita ako." Pagsisinungaling niya. "Sinungaling?" Agap kong sigaw. "Sinungaling ka! Pinagtangkaan mo ko! Hayop ka!" Sinamaan ako ng tingin ng lalaki at walang salitang naglakad para iwan kami. Patuloy akong humikbi habang nanginginig ang buong katawan. "Malandi ka rin kasi.
Biglang hasik ni auntie nang mawala si Uncle Tentong. Napaangat ako ng tingin sa kanya. Nagpupuyo sa galit ang kanyang muka kaya madali akong makbang palayo dahil sa takot na baka saktan niya ako. Alam mo naman yung uncle mo, hayok yan sa laman ng babae, tapos hindi mo pa sinisiguradong nakasara ang pinto ng kwarto mo. Ginusto mo rin naman ata na pasukin ka. Paratang niya. Ang paratang na yun ang pinakamasikit. Ako tong pinagtagkaan. Maayos kong sinaradong pinto bago ako matulog. Kung paano nakapasok ang asawa niya, yun lang ang hindi ko alam. Malandi, baka inaakit mong asawa ko. Tanong niya at kaagad na lumapit. Hinawakan niyang braso ko sobrang higpit. Hindi, auntie. Hindi. Umiling ako. Takot na sa akin na nabaling ang kanyang galit. Hindi. Kay bata-bata mo pa, lumalandi ka na. Ang kapal ng mukha mo. Hindi kita pinapakain para ahasin mo ako. Naintindihan mo, ha? Hinawakan niya ang likod ng buhok ko. Napatingala naman ako. Muling nagsitulong mga luha sa gilid ng mata ko. Nanginginig ang katawan ko sa takot at galit. Ngunit wala akong magawa kung hindi ang umiyak at magmakaawa na wag niya akong saktan. Pisti ka talaga sa buhay! Sigaw niya saka ako itinulak sa dingding. Kinagat ko ang ibabang labi. Bakit ganun sila?